Hindi naman ako mahilig humingi ng tulong. Simula bata pa ako, tinuruan na ako maging matatag. Na kung may problema, kakayanin. Hindi ko alam kung hanggang saan ang hinihingi nilang sakripisyo. Kung hanggang kailan natin kailangan magtiis. Kung kailan ba nagsimula ang ganito. At kailan ito matatapos. Manong, nandito ka pala. Nilinis ko lang yung paligid dito para mapagtanaman ko ng gulay para sa pagkain namin. Tapos, kung baka sakali, makasobra, makabayad din ako sa utang. Nakita ko nga. Maganda naman yung ginagawa mo. Kaso yung lote to, walang may-ari yung buong HOA, hawak yung buong lansangan na to. Kaya magbayad ka, naway ice ka na siguro. Ayun na nga, Manong wala akong papayad ngayon. Ngayon, wala pa akong papayad ngayon. Tawa lang din naman ako Hindi naman ako gumagawa ng patakaran. Kung kailangan magbayad ka. Sinabi mo naman, di ba, na hawak ko ng COA. Tsaka ikaw naman yung presidente ng COA, di ba? Baka pwede natin gawa ng solusyon yan. Napakaliit na problema, ginagawa mo masyadong seryoso. Kung ayaw magbayad, di magtayo ka doon sa mga bahay nyo, doon sa paso nyo. Sa bahay nyo, 2 buwan nyo na hindi binabayaran. Kaya na nga yung problema ko, Manong Wala akong papagkunan ng pambayad. Tsaka di ba, madami ka namang hawak na lupa, tapos pare-pares lang yung presyo nun. Wala akong pake. Kita mo nagkatrabaho din ako para sa puhunan. Pero alam mo naman malit yung sahod ko tapos limitado lang yung budget ko Di ka ba nakikinig? Wala nga akong pake. Kung hindi ka magbabayad, umalis ka na lang. Alam mo, matagal ko ng problema yung ugali mo, di ba? Di ka ba nakakonsensya? Sabihan ko na nga yung barangay kupol dito. Nakakalimutan mo ba? Ang lawak ng hawak mo sa lugar na to. Kahit mag-ulat ka pa sa barangay, walang magagawa yun. Grabe, porkit may kapangyarihan ka. Natatakasan mo yung mga maling ginagawa mo. Malis ka na nga! Tales. Dahil masagana yung ani mo ngayon, itataas ko muna yung upa mo ng 100 piso. 100 piso? Ngunit Ginoo, wala natin ang pagkain at binhi para sa amin. At nung nakarang taon, tinasan nyo na rin ito. Paano naman kami? Good morning, class. Good morning, sir. Please take your seats. Thank you, sir. So, I have finished grading your summative exams, and as expected, Johnson is a perfect score of 30 under 50. Thank you, sir, for I would not have achieved this without sharing your knowledge. Yes, Mr. Demariba? Sir, I just have a concern. My test paper shows evident signs that it was changed. Diaz, hindi daw maaari. Dapat mas mataas ang score ko kesa kay Johnson. Sit down! Right now! Mr. Demariba, are you saying that... Are you insulting the school? Are you insulting my intelligence? If you want to talk to me, use the language of science, which is English. It's obviously stated based on your exams that Johnson is miles ahead of you. Sir, with all due respect, a person's intelligence is not measured by the language. The only reason Johnson excels is because you give him the answers while you give us useless facts that are not even proven to be right. Useless? Are you sure about that? I didn't graduate from Harvard University as a valedictorian to get disrespect. Go to the principal's office now, and I hope to never see you as my student ever again. Tandaan na dito din lecture mo to. Dahil talks with Babe, sa salamin, na may harap mo. Pero
Yan. Palibasa naman kasi ganyan kayo mga Indio. Mga bobo! Panay ka kasi absent! Na wala ka natutunan sa paaralan ito! Hindi ko, mali naman po kasi tinawag yung pangalan. Dapat po kasi mali ko sa yung ano po, kasasagot niya yung kakao. Indio ka, di ba? Ako? Magkakamali. Isa akong pare. Sinasabi mo bobo ako, tinitente? Hindi ko yun. Wala! Sapat na, Padre. Tama na to. Bigay nyo na sa akin markaw, bagsak ko, wala. Pero wala kayong karapatan insulto na pagkatao. Nandito kami para mag-aaral at saka nagpapayan. Meron din akong nagkagamitan dito sa lapan ko kayo. Kaso nakakulong sa gabinete. Hindi lang kami para matuto, pero hindi nyo kailangan kami paiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si nanay, nanghiram na naman ng pera. Tapos, hindi naman namin kakilala na to. Tapos, isa pa, si tatay. Na, pagbintangan na naman siya dun sa kumpanya niya. Kahit alam naman ng kumpanya mismo na mapagkakatiwalaan siya. Bakit di kayo maghanap ng abogado? Hindi ba matutulong kayo sa kaso nun? Abogado. Mahirap na maghanap ng ganun, lalo na pag libre. O kaya si Consulat, marami naman siya natulong sa scholarship, pati panggamot. Eh, hindi ba mahaba yung prosesong ganun? Ako na ba? May kilala ko. Kami. Ikaw daw, di ba si Julian? So, sinabi na naman sekretary yung situation mo at so, ano lang din ang sabi sa akin about sa situation. Natutulungan ko po ba kami? Madami pa na similar situation sa inyo. Tinulong ko. Maraming salamat po, Consi. Walang ano man. Pero meron po akong papangasin. Oo nga po, nabanggitin ko ng kaibigan ko na may konting papel at sulat na magaganap na po sa dito. Tama naman, but iba po kapag ako. Ano po? Lily, ayos ka lang ba? Ano? Hinuli tayo. Nahuli, ayos ka lang ba? Ayos na naman ako. Kasi hilang na si Basilio at binungot ako. Alam mo, Huli, para sa katahimikan mo. Napitan na natin si Padre Camora. Siya lang din makakaligtas kay Basilio. Si Padre Camora? Ayun ko to. Nakakapagsabitan mo eh. Huwag ka na nga matigas ang ulo, Huli. Hindi ka na, samahan na kita. Ano ba, Huli? Naririto na nga tayo. Isang sulusot ka lang kay Padre Camora at makakalaya na si Basilio. Ano ba? Hindi niyo ba nakikita yung tingin sa akin ng padre na nung huli kami nagkita? Parang may kakaiba sa kanya mga mata. Isipin mo, ang ama mo nagtatago sa gubat at si Basilio naman nabubulot sa kulungan. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya lang. Ayaw mo ba silang tulungan? Ikaw gusto kong makatulong pero kailangan ko pa ba ipagpalit ang aking dangal? Ang pura lang mga kapangyarihan para sa opinion ng tao at ng gobyerno. Kaya, halika na, samahan mo na.
Patawad